Alam kong nakita mo ang headline. Gumawa ang mga pisiko ng itim na butas sa laboratorio. Nanganganib ang mundo. Kaya ano nga ba talaga ang mangyayari kung makalikha tayo ng isang itim na butas dito sa mundo? Nakakatakot kasi posible talaga ito. Kapag naiisip mo ang itim na butas, tiyak na iniisip mong isa itong madilim na dambuhala na sumisipsip ng lahat sa paligid. Pero sa totoo, hindi ito gaanong delikado. Dahil mahirap para sa ating gumawa ng napakalaking bagay na magdudulot ng matinding pinsala. Kung pipisilin mo ang daigdig hanggang kasing laki ng yelo, magiging itim na butas ito. Kung hindi ka lalapit masyado sa itim na butas, ligtas ka naman. May hangganan sa paligid ng itim na butas na tinatawag na event horizon. Iniisip ko ito bilang hangganan na walang balikan. Kapag may tumawid dito, hindi na makakabalik. Kahit ang liwanag, dahil sa sobrang lakas ng grabidad ng itim na butas. Kailangan mong gumalaw ng mas mabilis pa sa bilis ng liwanag para makatakas. Isang bagay na hindi pinapayagan sa ating universo. Pero para sa isang itim na butas na ginawa sa laboratorio, masyadong maliit lang ang hangganang ito. Kung gagawa ka ng itim na butas mula sa 1 kilong masa, ang event horizon nito ay trilyong beses mas maliit sa proton. Sa ngayon, wala pang nagawang itim na butas sa daigdig. Kung magawa natin ito balang araw, sana huwag kang matakot dahil magiging ayos lang tayo. Naisip mo na ba kung ano mangyayari kung maghukay ka ng butas sa gitna ng daigdig at tumalon ka rito? Malinaw na may komplikasyon ito dahil kung maghukay tayo ng butas sa daigdig, siguradong may malaking pinsala. Ginawa ng Debunked ang magandang animasyon para matulungan tayong maglarawan ng mga bagay. Kailangan nating alisin ang hangin sa lagusan para mabawasan ng drag. At kailangan mong magsuot ng spacesuit para bigyan ka ng oxygen at para hindi ka maluto ng buhay dahil sa init ng core. Kapag suot mo na ang spacesuit at papasok ka na, may hindi ka panipaniwalang mangyayari. Bumibilis ka habang papalapit sa core, lampas sa bilis ng tunog. Pagkatapos mong makatawid sa kabilang panig, magsisimula kang bumagal habang hinihila ka na ng gravity pabalik. Ang pinakamaganda rito, balanseng-balanseng mga puwersa, kaya lalabas kang walang bilis sa kabilang panig. Malaya kang kumapit o tumalon, pero kung hindi ka kumapit, babalik ka sa simula. At ang paborito kong bahagi tungkol sa hypothetical na senaryong ito ay kung gaano katagal aabutin bago ka makarating mula sa isang dulo ng mundo papunta sa kabila. 38 minuto lang ang kailangan para mahulog mula dulo ng mundo papunta sa kabila. Isipin mong bibilis ang biyahe papuntang ibang bansa. Kung matagal ka ng viewer ng channel ko, alam mong mahilig akong talakayin ang mga kamangha-mangha at kakaibang planeta sa universo. Isa ito sa paborito ko. Kahit mukhang boring sa labas, posible na puro diamante ang loob nito. Totoo ang kasabihang ang presyon ay gumagawa ng diamante. Ang planeta ay mainit na Jupiter na sobrang lapit sa bituin nito kaya matindi ang init doon. Dahil maraming carbon sa atmosfera, naniniwala ang mga siyentipiko na maaaring mapresyur ang carbon sa core ng planeta at makabuo ng diamante. Ang magandang core nito ay natatago sa malalaking ulap ng methane na sumisipsip ng 74% ng liwanag. Dahil dito, posibleng ito ang pinakamadilim na planeta sa universo. Mas nakakabaliw pa dahil sobrang lapit ng planeta sa araw, kaya hinahatak ito ng gravity at nagiging parang itlog ang hugis. Tatagal pa ito ng 3 milyong taon bago tuluyang masunog at mamatay. Kaya sa susunod na tumingin ka sa iyong mga singsing na diamante, tandaan mo, baka hindi naman talaga sila ganoon kabihira. Bagamat mukhang pangkaraniwan ang larawang ito ng Andromeda, ito ang pinakamalaking larawan na nakuha ng Hubble Space Telescope. Naglalaman ito ng 1.5 bilyong pixels at nagpapakita ng mahigit 100 milyong individual na mga bituin na nakakalat sa 40,000 light years ng kalawakan. May online tool sa link sa ibaba kung saan pwede kang mag-zoom in at maglaro. Habang ginagawa mo ito, tandaan na bawat tuldok na nakikita mo ay bituin na kasing laki at ganda ng araw natin, na may kanya-kanyang planetang umiikot. Espesyal talaga makita ang totoong sukat ng galaxy na ganito. Napapaisip tuloy ako kung gaano tayo kaliit. Ngayon, ang susunod na katotohanan ay marahil ang pinakanakakatakot na nalalaman ko tungkol sa kalawakan, kaya maghanda ka. Isipin mong sinuotan ka namin ng spacesuit at dinala ka namin sa isang tour sa universo. Maganda ang tanawin malapit sa mga planeta at paglabas ng galaxy, makikita mo rin ang ibang magagandang galaxy. Pero sa malalim na kalawakan, nakakatakot na ang mga bagay. May mga bahagi sa universo
sa madilim na kalawakan sa pagitan ng mga galaxy na walang makikitang anuman saan mang direksyon. Subukan mong isipin, mag-isa kang lumulutang sa kalawakan na walang nakikitang kahit ano. Nakakatakot na bagay. Sige, ngayon narito ang isang nakakatuwang tanong. Ano ang mangyayari kung ang araw ay naging isang itim na butas ngayon? Halimbawa, ngayon, ano ang mangyayari? Kung iniisip mong biglang didilim at mahihigop tayo ng itim na butas kaya tiyak na mapapahamak, nagkakamali ka. Huwag kang matakot. Hindi kayang maging itim na butas ang araw dahil hindi ito sapat ang laki. Kung sakaling maging itim na butas ang araw na may parehong bigat, hindi naman gaano magbabago ang lahat. Abutin ng 8 minuto at 20 segundo bago natin may mapansin. Yan ang tagal ng pagdating ng liwanag mula araw. Pero pagkatapos nun, sobrang lalamig na ang lahat. Pero hindi naman tayo basta-basta mahihigop ng itim na butas. Sa totoo lang, magiging pareho pa rin ang ating mga orbit. Pareho ang epekto ng grabidad ng araw dahil magkapantay ang bigat nila. Isa pang astig, ang itim na butas na kasing bigat ng araw ay may lapad na 3 kilometro lang. Samantalang ang radius ng araw ay halos 700,000 kilometro. Siguro ito na ang pinakaastig na bagay tungkol sa kalawakan na natutunan ko noong bata pa ako. Totoo ang paglalakbay sa oras, seryoso. Napakabilis ng liwanag, ganito rin kabilis umiikot ang liwanag sa mundo ng isang beses. Pero kung ikukumpara sa universo, mabagal pa rin ito. Dahil dito, lagi nating nakikita ang mga bagay gaya ng dati. Pag tumingin tayo sa planetang 500 light years ang layo, nakikita natin ang itsura nito 500 taon na ang nakaraan. Dahil ganoon katagal bago makarating sa atin ang liwanag mula sa planetang iyon. Ngayon, dito na nagiging kakaiba ang mga bagay. Kung may alien sa kalawakan na may advanced na teknolohiya, makikita nila ang daigdig ayon sa itsura nito noon. Kung nasa 100 light years ang layo, makikita nila ang unang digmaang pandaigdig sa totoong oras. Sa 1500 light years, mapapanood nila ang pagbagsak ng Imperyong Romano. Mula sa 65 milyong light years ang layo, makikita lang nila ang mga dinosaur sa daigdig. Wala pang tao. Sa 5 bilyong light years naman, ulap pa lang ng alikabok at gas. Wala pang daigdig. Isipin mo, hindi nila pinapanood lang ito sa pelikula. Ganito talaga ang daigdig para sa kanila sa totoong oras. Kung di ka pa rin namangha, ewan ko na lang. Ngayon balik tayo sa mga katotohanan tungkol sa kalawakan. Paborito kong larawan ng daigdig ito. Tingnan mo sa ibaba. Tayo yan. Kuha noong Hulyo 19, 2013 una, itong pagkakataon na alam ng mga tao na kinukunan sila ng litrato mula sa kalawakan. Nagtipon ng lahat at nag-pose para sa Cassini spacecraft na milyon-milyang layo. Isipin mo itong parang malaking family photo. Lahat ng nabuhay galing sa maliit na tuldok na yan. Maganda. May totoong tae sa buwan. Maraming gamit na iniwan doon tulad ng drill, baterya, ginamit na lalagyan ng pagkain, tuwalya, kamera, sapatos, at tae ng astronaut. Pero sa palagay ko, sulit naman ang palitan dahil nakapag-uwi sila ng mas maraming bato mula sa buwan para mapag-aralan ng mga siyentipiko. Kahit ganon, hindi ako komportable na may tae sa buwan ngayon. Noong 2018, ipinadala ng SpaceX ang Tesla Roadster ni Elon Musk sa kalawakan. Nasaan na ito ngayon? Ngayon, umiikot na ito sa araw tulad ng daigdig at inaabot ng mahigit 500 araw para sa isang ikot. Sinubukan nilang patamaan ng Mars, pero tutol ang ilang siyentipiko dahil sa takot sa kontaminasyon ng bakterya. Hindi naman sila tinamaan, pero bagay din na habang inilulunsad, Life on Mars ni David Bowie ang tumutugtog sa stereo ng kotse. Kung gumagana pa ang baterya, narinig na ni Starman ang kantang ito ng mahigit 200,000 ulit. Nakalayo na si Starman na parang nalibot niya ang lahat ng kalsada sa mundo ng 70 beses. Inaral ng siyentipiko ang orbit at naniniwala may 22% tsansa itong tumama sa mundo sa susunod na 15 milyong taon. Malapit itong dadaan sa taong 2047. Kung may kumpanya ng kalawakan na papayag, masaya akong sumakay bilang pasahero para sa mabilisang paglilibot sa solar system. Kapag sinabi kong isipin ang mundo mula sa kalawakan, siguro ganito rin ang maiisip mo. Pero madalas hindi natin napag-uusapan na kalahati ng mundo ay puro karagatan lang. 71% ng mundo ay karagatan.
At may bahagi rito na halos puro tubig na tinatawag na Point Nemo. Tinawag itong Nemo dahil sa Latin, ang ibig sabihin nito ay wala ni isa. Sa Point Nemo, 3,500 kilometro ang layo mo sa pinakamalapit na tinitirhang lupa. Ibig sabihin, kapag dumaan ang International Space Station sa taas mo, mas malapit ka sa mga astronaut doon kaysa sa sinumang tao sa mundo. Dahil malayo at walang laman ang lugar na ito, dito ibinabagsak ng karamihan sa mga ahensya ng kalawakan ang kanilang lumang satellite at spacecraft. Ganito rin ang mangyayari sa International Space Station sa mga susunod na taon kapag hindi na ito gagamitin. Babagsak ito sa Point Nemo at mawawala na magpakailanman.